mukhang hindi masagot sila, no? Kasi nga medyo maselan to na baka yung merits ng kaso at mapulaan dito yung COMELEC, naintindihan natin yan. Opo, Chairman. Pero yung sa BH kasi, opo, nung nakapanayam namin si spokesperson Rex, hindi niya masabi ano ba ang nature, no? Ano ba pinagmumulan nito pong suspended ho na proclamation nila? Hindi ho natin maintindihan din kasi nga party list ito, supposed to be public record din ng kanilang mga registration. Ano ba issue sa BH? Bakit po hindi na proklama? Yung BH po ay bagong-bagong kaso lang po na i-file at initial determination lang yan ng division ng komisyon. Parang circuit temporary restraining order, nag-file ka ng petition, kahit hindi pa pinapasagot yung mismong respondent, ay pwede na kagad mag-issue ang mismong korte ng temporary restraining order. Ganun din naman sa Office of the Ombudsman, pag nag-file ka ng isang kaso dyan, kahit hindi pa na-release yung mismong nature o yung mismong merit ng kaso, pwede mag-preventive suspension kaagad based sa initial determination. So again, ano po ang naging kaso? Ang kaso po, mababaw lang kung tutuusin, although siyempre election offense pa rin yan, section 261I ng Omnibus Election Code, para kasing nagagamit daw yung sa pamumulitika yung government resources, etc. Ngayon po ay nagkakaroon na, Sir Ted, ng determination ang division. Inaalam, una muna, bago tayo pumunta sa merits, tingnan muna natin, nag-comply ba yung petitioner sa form? Yan ba ay sufficient? Yan ba ay properly verified? Meron bang copy furnished sa respondent? So hindi po muna kasi yung tinignan nung una, nung mag-issue ng tinatawag na suspension order. Ngayon po, asahan niyo po, Sir Ted, in the next few days, hindi po weeks, ay magkakaroon po ng resolusyon. At least ito muna isang party list na ito. Yung pong pangalawa naman ay medyo komplikado ng konti. Yung pong issue, and therefore baka po abutin. Basta po, bago mag-June 30, lahat ng yan ma-resolve. Hindi lang po yan, kahit yung mga pending na ang issue ay tungkol sa isang national position, kasi po pag national position ng congressman o kaya senador, mawawalan po ng jurisdiction kasi ang COMELEC pagdating ng June 30, 1201. Okay, so medyo umiikot ng kaunti si Chairman, ha. Hindi niya ako masagot talaga ano ba ang punot dulo nito. Sa madaling sabi po, yung sinasabi po ninyo na petition laban sa BH ay may kaugnayan sa paggamit ng government resources during the campaign. Yun ba yun? Yes po, kasi isa sa mga nominees niya ay, kung di tayo nagkakamali, ay barangay chairman dyan sa Quezon City. And dahil dyan, parang yun ang inaakusa na nagagamit daw po ang resources ng pamahalaan, and therefore dapat daw i-cancel yung mismong registration ng party list. So doon din palang makikita, registration ng party list ang kanilang pinapatungkulan, pero mukhang yung nominee ang kanilang hinahabol. Sige po. So, pero Chairman, ito na lang po, no? Kasi nga para humakuha namin mismo ang panig na mismo ng Chairman, itong si Ginoong Cardema, maging sa aming panayam, ano po, at sa kanyang mga panayam at sa kanilang post sa kanilang pong Facebook, sinasabi nila, kayo COMELEC, kapag hindi nyo kami pinroklama, aba ibubulgar namin kayo dyan, sa inyong pinagkakaperahan dyan. Memang ganun siya aligasyon, di ba, Maricel? Yes. Maging sa ating interview, may banta siya na ibubulgar namin yung inyong mga sinasabing mga, parang sa pagkakaintindi ko, lagayan sa loob ng COMELEC. Ano po ang inyong reaksyon doon, Chairman? Siyempre po, karapatan naman ng kahit na sino, at siyempre kinakailangan din na kung yan ang kanila pong posisyon, ipapagbigyan natin sila sa bagay na yan. Pero siyempre po, hindi pa pwedeng ang COMELEC ay magdidesisyon dahil doon sa mga ganyang klaseng banta. Kasi otherwise po, ang lahat na lang nagagawin ng mga pumupunta sa COMELEC, lagi na lang magsasalita ng ganyan at mag-a-action po ang COMELEC base doon sa mga ganyang klaseng banta. Ang sa atin, we will decide the case based on the merits and kung ano yung nasa records ng kaso. Kung talagang kulang yun na andyan sa records, bakit naman natin papanigan dahil lang sa banta? O kung talaga namang sapat, dapat desisyon na natin na maayos kahit na may banta or whatever. So again, part po yan ng ating pong trabaho dito po sa ginagawa natin. Siguro hindi lang po sa amin, kahit naman sa kahit na anong korte o yung mismong quasi-judicial body, lagi po may mga ganyan para lamang makuha halimbawa yung kailangan o yung mismong disposisyon na gusto pong mangyari sa mismong mga kaso. Opo. So we will have to leave it at that siguro muna, no? Kasi nga ako, kami nga po nagpapasalamat kay Chairman dahil pumapayag pa nga siya sa interview at pag-uusapan ito na maselan para ho naman hindi mapulaan din ng COMELEC na meron na pong desisyon dito mismo, no? Panig si Chairman, naintindihan natin yan. Pero Chairman, ito lang po, no? Ito ho kasi ay proseso. Di ho ba lahat ng mga nagpaparehistro po sa COMELEC bilang isang party list, doon sa iyong accreditation, meron kang checklist ng lahat ng mga requirements mo, di ba? Bago ka maaprubahan, ma-accredit at payagan na tumakbo sa halalan, di po ba?
ay tama po, dapat lang. At yan ang unang mga tinitingnan muna bago po tayo pumunta doon sa dapat bang ma-accredit yung mismong party list. Opo. So, ang isang party list, no, kapag siya ay merong mga sinasabing mga pagkakataon na inuobliga siya na magkaroon ng publication of two newspapers of general circulation, mga ganon, di ba dapat sa iyong, kung ikaw yung sumasala sa COMELEC, dapat yung requirement na iyon ay naibigay ng party list na iyon bago siya ma-accredit, di ba? Di ba ganun po yun? Ay, dapat pa nga po, lalo pag publication ng pinag-uusapan, certain, sa mga nagpapa-accredit yan po ay mandatory requirement sapagkat hindi po magkakaroon ng jurisdiction ang komisyon kung wala po naging publication doon sa petition bago po siya isalang sa mga hearing, sa mga pagdinig, o kaya naman po pasagot pa magkaroon ng mismong proseso. So dapat po, ang una talaga, kahit sa ibang korte, publication is a mandatory requirement. Pero yung pong requirement na yan, dapat na-check na mismo nung taga-COMELEC, di ba, bago siya ma-accredit. So, pwede ho ba nangyayari sa COMELEC din na nakakapagkaroon ng accreditation na may kulang-kulang na mga requirements? Basta po ngayon sa kasalukuyan, certain, ay wala po tayong ganyan sa present leadership, and therefore sinisigurado natin kung muna sa checklist man lang kung 18 yan, kinakailangan kompleto yung 18, dahil kung hindi, halimbawa 17 lang ang nailagay, nailakip, ay dismiss na kaagad yun, bakit pa pagbibigyan? At of course, without prejudice, sa pagre-refile ng kaso, kung sakali ng petition, kung sakaling kulang at madadagdagan. Pero siyempre po, certain, yung mga nangyari kasi ng mga nakakaraan, talagang hindi ko masasagot yung mga bagay na ganon. And therefore, nangangahulugan po, yun po yung sinasabi natin, Sir Ted. Kahit nabigyan ka na ng accreditation, pwede, may posibilidad na mahabol ka pa doon sa mga bagay na wala nung panahon na ikaw ina-accredit. Posible po yan. Yan po yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus COMELEC. Ang COMELEC ho ba ay mismo, kung mamarapatin po ninyo sa loob ninyo ngayon, meron ba kayong pagsusuri pag alam kung bakit nga nabigyan sila ng accreditation nito pong huli, no, na party list election doon sa usapin ng pagkumpleto sa requirements? Kasi kung sino ba ho sumasala dyan, di ba meron kayong office dyan na in charge sa mga nag-a-apply po ng accreditation? So kasi itong Duterte Youth, kung nakapag-sumiti sila ng kumpletong requirements, wala bang na-check doon na ano, sa mga pangangailangan nila na hindi kumpleto, kaya ho ngayon may kontrobersya? Sir Ted, yan po mga kasong ganyan. Nung una kasi, sa division muna po yan naka-raffle. Nung una, pero dito po sa panahon natin, binago po natin ang rules sapagkat meron po kasing isang desisyon ng Korte Suprema na Agabao versus COMELEC na sinasabi na kapag ka ang COMELEC ay mag-exercise ng tinatawag na administrative function, dapat en banc na. Kaya po ngayon, en banc po ang kaso, hindi po siya division. So pero noong 2019, division po muna yan, at kung meron nag-question, nag-oppose, sino man ang nanalo o hindi pinalad, pupunta po sa Commission en banc. So kung sakali po, division po ang nag-grant ng mismong petition for accreditation noong 2019. At tama po kayo, siyempre, doon pa lang dapat sa level ng division nasasala. Ito pong latest po natin, itong 2025 national local elections, mahigit pong 200, mga 211, ang ating pong na-dismiss na mga petisyon ng mga party list sapagkat kulang-kulang yung kanila mga final o kaya naman, sabi nyo nga sa checklist, hindi nakakumpleto. Samantalang na-accredit lang natin, pinakamababa sa kasaysayan, 42 lang sa party list. Sabi po ninyo, no, meron pa ho kayong, kahit na naproklama ang mga party list organizations, ang mga winners po sa nagdaang halalan, meron pa kayong hanggang June 30, to resolve itong mga protesta. Nangangahulugan ho ba na ngayon, meron pa pong dadagsa o dumagsa at meron pa hong dadating daw na mga protesta sa mga naproklama ng mga party list organizations? Nangangahulugan ho ba na pwede pa ho na magpahabol ng protesta at hindi makapagsimula ng kanilang term ang mga nanalong party list na inyong proklama by noon of June 30? Sir Ted, ito po ang maliwanag sa ating pong Section 68 ng Omnibus Election Code, yung mga grounds for disqualification. Ito po ay pwedeng i-file lamang bago, anytime, after the filing of the candidacy, after the filing of the certificates of nomination, anytime, kahit after the election pa nga, but before the proclamation. Yan po yung tinatawag na disqualification. So pagka po na-proklama na, hindi na po pwede ang isang disqualification case laban sa mismong party list, kandidato man, o kahit na yung nominee. At the same time, yun naman pong tinatawag na disqualification
basta pending sa amin bago po magkaroon ng proklamasyon, magkakaroon pa rin po kami ng jurisdiction. Tuloy-tuloy po yan, national man o local. Basta na i-file bago ma-proclaim yung naturang kandidato. Sa nominees naman po, meron po kasing requirement ng publication ng lahat ng nominees. Sir Ted, kaya po pinapublish yung mga pangalan talaga nila sa buong, yung lahat-lahat ng mga 1,500 na nominees ng 155 party list. At meron lang po silang 10 araw para po notice to the entire world para mag-question doon sa mismong isang nominee. So yun po kung yun ay nag-expire na at walang na-file na petition laban sa isang nominee, hindi na rin po ma-file sa kasalukuyan. Meron din tinatawag, Sir Ted, naman yung cancellation of yung certificates of candidacy. Pwedeng i-file lamang yan 25 days after the filing of the candidacy. Pero yung petition to cancel registration of a party list, yun po pwedeng i-file anytime. Kung ang party list ang patutungkulan, lalo pa kung sa paniniwala ng mga magpa-file ay mayroong nawala doon sa mismong qualification ng party list na yan. O kaya naman, ang party list na yan ay sumobra sa kanyang gasto sa SOSE. O kaya naman yung party list na yan ay nag-violate pala ng konstitusyon. Okay.